sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Naray si Bayan at Kisas Habson. para pa rin po sa DZRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanindigan po ang Philippine National Police sa kredibilidad at findings sa mga doktor nito kaugnay ng kalagayan po ng kalusugan ni Senador Rodante Marcoleta. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Colonel Allen Reyco, posibleng ipinagutos ng Sandigan Bayan ang pagpapasuri kay Marcoleta sa Philippine General Hospital bilang third-party medical evaluator upang maalis ang mga agam-agam ng publiko. Subalit nilinaw po na hindi ito nahulugang kinukwestiyon ng korte ang pag-aalaga at medical assessment ng PNP General Hospital. Ang alam po natin ay ito po'y nanggaling, diba, dahil sa Sandigan Bayan 1 sa third-party evaluation po ng health condition. Siguro to erase any doubts or any questions regarding the health status po ni Senator Marcoleta. Inatasan naman ng Sandigan Bayan si UP-PGH Director Dr. Gap Ligaspi na personal na isumite sa korte ang pinakabagong medical findings tungkol kay Senador Marcoleta bukas alas 8:30 ng umaga. Muntik nang sumadsad sa pinakamababang antas ang halaga ng piso laban sa US dollar. Lago? Ito po'y matapos na magsara ang palitan na sa 61 pesos and 71 centavos kada dolyar ngayong araw. Halos kapantay ito ng record na 61 pesos and 75 centavos na naitala noong Mayo. Bumaba ang piso ng 11 sentimo mula sa 61 pesos and 59 centavos kahapon. Kasabay ng pagtaas ng pangamba sa pandaigdigang merkado dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, isa sa mga pangunahing dahilan ng paghina ng piso ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bunsod pa rin ito ng alitan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran na may kaugnayan sa Strait of Hormuz. Flash Report. Flash Report! May lindol! Mayroon daw pong lindol diyan po sa may Sarangani, Davao Occidental, magnitude 5.2. Alas 9:15 ngayon pong gabing ito. Ano ho? Ayon po sa Feebox partner, naitala ang natukoy pang sentro ng lindol sa layong 9 na kilometro sa hilagang silangan ng Sarangani na may lalim na 10 kilometro. Mamaya malalaman pa rin natin iba pang mga detalye ng lindol na yan dyan po sa may Sarangani, Davao Occidental. Flash Report. Flash Report! Samantala naman, isa na lamang pong low pressure area LPA ang bagyong Josie matapos itong lalo pang humina sa mga nakalipas na oras. Ayon po sa pag-asa, uling namataan ng LPA sa layong 1,125 kilometro sa silangan ng Timog Silangang Luzon. Patuloy pong kumikilos ang LPA pahilaga-hilagang silangan habang binabagtas nito ang karagatan ng Pilipinas. Tinayaw ng pag-asa na posibleng kusa ng malusaw habang nasa ibabaw ng Philippine Sea ang naturang LPA. Umakyat pa sa 23 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon sa NDRRMC, ang dahilan ng pagkasawi ng mga biktima ay pagkalunod at natabunan ng gumuhong lupa. 9 naman ang sugatan habang 18 ang nawawala dahil sa kalamidad. Sa ngayon, aabot na sa 170,000 pamilya o katumbas ng 755,000 na katao ang naapektuhan ng bagyong Inday na pinalakas pa ang Habagat. Tinatayang 3.18 milyong piso ang halaga naman ng pinsala ng naturang kalamidad sa infrastruktura at 12.50 milyon naman sa sektor ng agrikultura. TNT Tomorrow's News Tonight. Iyanig naman ng magnitude 5.2 na lindol ang lalawigan ng Masbate nitong Martes ng hapon.
Ayon po sa PHIVOLCS, natukoy ang epicentro ng lindol sa layong 25 kilometro sa timog kanluran ng Claveria, Masbate. Tectonic po ang pinagmulan ng lindol mula sa lalim na 5 kilometro. Naramdaman ng lindol sa lakas sa intensity 3 sa Legazpi City, Albay, maging sa Naga City, Gumaca, San Narciso at San Andres sa Quezon, Bulan, Kasiguran, Sorsogon City, Huban, Sorsogon. Intensity 2 naman sa Pasacao, Sipocot at Pili, Camarines Sur, maging sa Mulanay, Katanawan, General Luna at Macalelon, Quezon, maging sa Bulusan, Donsol at Magallanes, Sorsogon. Intensity 1 naman sa Ginyangan, Quezon, maging sa Irosin at Puerto Diaz o Prieto Diaz sa Sorsogon. Balikan natin ang mga balita. Kaugnay pa rin ng impeachment, si Attorney Kapunan itinanggi pong takot sa pagtestigo. Takot po sila sa pagtestigo ni dating Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Ang detalye balita mo yan, Dustin Bayog. Siyempre, itinanggi ni Atty. Lorna Kapunan, Counsel for Public Prosecutor, na natakot ito sa maring maging testimonya ni dating Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sagot na ito ng inanusyo kanina sa pagdinig na hindi na magiging testigo si Lopez kabilang si Captain Belinda Bello ng House Legislative Security Bureau. Ayon kay Kapunan, magiging redundant lamang o mauuli ang testimonya kung isasalong pa silang dalawa sa pagdinig bilang bahagi ng Article 4 o grave threats laban sa pangalawang Pangulo. Pakinggan natin si Kapunan. The overpresentation of evidence. But here in the case of Attorney Zulaika, as I said, Attorney Lopez and Captain Belinda Bello, I did say that the more than 4 days of direct examination, cross-examination, plus the probing and clarificatory questions of the senator judges, hindi na kailangan rendered, unnecessary, surplusage, redundant, any testimony of both. Kasi the testimony Si Kapunan sana ang susuri kay Lopez kung saan isa sa mga patutunayan ay ang presensya nito sa naging online press conference ng Pangulong Pangulo noong November 23, 2024 kung saan nangyari ang mga pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Di Kapunan hindi na ito kailangan dahil napalabas na depensa ang ilang bahagi ni Lopez sa naturang press con. Samantala, nilinaw naman ni Kapunan na bagamat hindi nakasama si Lopez sa mga testigo ng Article 4, ay maaari pa rin ito maging testigo sa ibang articles of impeachment kung ito man pag-uusapan ng magiging desisyon ng House Prosecution. Ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, Safe Schools and Child Protection Ordinance, ito rin po'y suportado ng Las Piñas City Council. Report mula kay Noche Cacas, Noche. Samantala, puntahan muna natin ang report mula kay Edwin Duque. QCPD, iniimbestigahan na daw po ang kumakalat na banta na naman sa isang paaralan sa Quezon City. RH23 Edwin Duque, go ahead. These cases, dahil nga dyan ay naglabas na ng pahayag ang Quezon City Police District hinggil nga doon sa mga kumakalat sa social media kanina na may paghihiwatig na naman laban sa Doña Juana Elementary School kanina. Dahil dyan ay agad na nagsagawa ng verifikasyon ng QCPD at nagpapatupad ang mas mahigpit na seguridad. Matapos kumalat ang isang screenshot sa social media na nagpapahiwatig ng banta laban sa Doña Juana Elementary School sa Barangay Holy Spirit ay sa QCPD agad na nagsagawa ng intelligence validation ang Holy Spirit Police Station 14 upang alamin ang katotohanan at kredibilidad ng kumakalat na post. Mabilis na nagkipag-ugnayan din ang mga otoridad sa mga opisyal ng paaralan, school, parents, teacher session, maging sa mga opisyal na barangay at iba pang kinaukulang sektor upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at publiko. Patay sa paunang pagsusuri, ang bye-bye o babay Doña na makikita sa screenshot kanina ay hindi tumutugma sa opisyal na pangalan ng Doña Juana Elementary School, dahilan upang maniwala ang ilang kinaukulan na maaring hindi ang nasabing paaralan ang tinutukoy. Pero ay sa QCPD, kanila pa rin i-verify, nagkaroon na sila ng cyber tracing
upang matukoy ang pinagmulan ng kumakalat na banta sa Facebook Messenger at kilalanin ang individual na nasa likod ng naturang Facebook na may pangalang Lucas Garcia. Aris 23, Edwin Hinagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Ating pong balikan ng report mula kay Noche Kakas. Noche. Lakay Ray, suportado ng Las Piñas City Council ang mungkahi ni Education Committee Chairperson Ali Aguilar ang Las Piñas City Safe Schools and Child Protection Ordinance 2026 na naglalayon umanong palakasin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mental health at mga pagsisikap laban sa pambubuli at pag-iwas sa karahasan sa lahat ng institusyong pang-edukasyon sa lungsod. Ang proposed ordinance ay umano ng pagkakaisa ng mga miyembro ng City Council sa presentation sa Las Piñas City Hall. Ang ordinansa ay upang tugunan ang kamakailang insidente ng bullying sa paaralan na humantong sa karahasan at pamamaril na nagdulot ng pag-alala sa buong bansa. Ayon kay Education Committee Chairperson Alili Aguilar, ang panukala ay nagtatatag umano ng isang pinagsamang balangkas para sa kaligtasan sa pamamagitan ng mas matibay na sistema, mga serbisyo sa psychososyal at protection at iba pa. Ayon pa sa konsyal, binubuo ang Las Piñas City School Safety and Student Wellness Council upang i-coordinate ang mga patakaran at programa sa mga paaralan, magulang, ahensya nang nagpapatupad ng batas. Sabi ng konsyal Alili, nagpapatupad ang ordinansa ng isang preventive, child-centered at whole community na diskarte na nagbibigay diin sa early prevention at pakikilahok umano ng pamilya at rehabilitasyon kasama ang pananagutan. Kapag naisa katuparan ang ordinansa, ayon sa konsyal, magiging isa sa mga pinaka-comprehensive local policies sa kaligtasan ng paaralan, child protection at student wellness. Samantala, Lakay Ray, tahimik na itong paligid ng Senado matapos mag-adjourn ang Senate sa Day 5 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aris 27, Noche Kakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Pilipinas ang oras sa alas 9:46 ng gabi. Number Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno